araw Pilipinas! Ako po si JS. Kumusta po kayo? Lalo na po yung mga katulad kong abang na abang sa mga nangyayaring bakbakan sa Senado patungkol po sa impeachment ni VP Sara. Meron ng gustong magsuntukan. Ayan. Pero bago po yan sa mga naaabot na po ng ating bagong channel, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, isang subscribe naman po dyan. Maraming salamat. Yun na nga po, dito naman po tayo kay Senator Amy Marcos. Ayan. Alam nyo guys, kahit ako, talagang may doubt talaga ako kay Amy Marcos. Sinasabi ko nga na wala na yan, di ba? Tapos nung election, syempre, ang daming nagdadalawang isip kung yung iba nga, mga parang last minute na talagang pinag-isipan pa nila kung talaga bang isasama nila si Amy Marcos dun sa mga iboboto nila, di ba? Yung mga ganyan. Pero sa tuwing nakikita ko yung mga ganito, katulad tong video na to, lalo na tong video na to, alam mo yun, makikita mo na parang siya lang yung ganito magsalita sa Senado. Alam mo yung mga words niya, yung paano niya i-deliver, as in talagang sapul sa mga pagmumukha nila, nila Hontiveros, yung mga atat at pinagpipilitan na madali yan yung impeachment ni VP Sara. Di ba? Parang sabi niya na wag na nating lukuhin yung mga sarili natin dahil alam naman natin na ginagawa nyo yan kasi nga ayaw nyong patakbuhin ayaw nyong makatakbo sa 2028 si VP Sara. Di ba nga? Kasi pag nawala si VP Sara, may chance talaga sila Sila talaga yung mag-take over kasi nga't nangangarap nga ito si si Hontiveros. Bukas daw siya sa pagtakbo bilang presidente. Diyos na, naku po, Diyos mio. Grabe naman. Talagang alam mo yun, ang aga-aga niya, tapos talagang sinasabi niya na, gusto niya maging presidente? Yun ang nanalo siya dyan sa senator ulit, parang questionable na, kasi nga, sinasabi na may siya, gawa lang ng COMELEC din, kaya nanalo yan nung nakaraan, tapos ngayon, atat na atat siya, as in, siya talaga. Grabe naman. So, ayun nga, matutuwa ka talaga dito kay Senator Amy. Kakaiba tong banat niya na to. Yung pagsabi pa lang niya na meron na namang hindi talaga nila tinitigilan si VP Sara kasi may bago na naman sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, may plan B na naman sila Tambi. May bago na namang kaso na isasampa kay VP Sara. Alam niyo yun. Pero kung ano man yung mga ginagawa nila yan, sobrang talagang hindi nila tinitigilan Sobra-sobra na talaga. Sobra-sobra pang-aapi, panggigipit sa mga Duterte. Kapag talagang nakatadhana ka na, ikaw yung nakatadhana na maging presidente, wala yan. Hindi tatalab yung lahat ng yan. Kahit paggamitin nila lahat ng mga pare, mga mothering yan, yung mga makakaliwang yan, wala. Ginawa rin naman nila yan kay PRRD. Nung time ni PRRD, naka pa si PRRD Yung nakapwesto si PRRD, ginawa din naman nila lahat ngayon, sige lang, tuloy nyo lang. Saka, handa si VP Sara kung matanggal man siya, kung hindi man siya makatakbo, naka-ready na siya. Tapos sinasabi nga nila, thrilling na, hindi na raw makatulog. Hindi makatulog, ganda-ganda nga ni VP Sara patawa-tawa pa nga siya Kayo yung mga ganun, hindi kayo makatulog kasi mga desperado na kayo, na makabalik, na kayo uli, na dilaw uli. Kasi alam nyo na wala na si Marcos Jr. So, kapag hindi nyo napatumba si VP Sara, ang mga Duterte, inidoro na naman kayo. Yun yung katotohanan. Yun Pero, natutuwa ako kay, saludo ko dito sa ginawang to ni Senator Amy. Kaya lang, isa na lang yung hinihintay ko sa kanya. Yung pag nagawa niya to, siguro saludo na ulit sa kanya yung marami. Mawawala yung doubt ng karamihan na, hindi, ganyan ka lang. Di ba ang daming sinasabi pa kasi, mahirap din yung katayuan ni Senator Amy Pero yun nga, siguro sa friendship nila ni VP Sara, naiintindihan siya ni VP Sara kasi hindi naman yan kasama pa nga sa dahig, di ba? Yung pag ginawa ni Senator Amy na ilaglag na yung kapatid niya, yung sabihin lang niya na magpa-hair follicle ka na para matapos na yung yung ganon, yun, panindigan niya yun. Kaya naman, kasi kapatid niya yun, alam naman talaga niyang bangag yan at saka ang dami ng patunay, imbestigahan niya yung kapatid niya at pababain na niya para matapos na to, para si Inday Sara na. Yun yung pinakamagandang, yun yung pinakahihintay sa kanya. Okay naman yung mga ganyan na talagang kita natin, nilalaban niya si Inday, talagang panig siya sa mga Duterte.
Tsaka, kung talagang, di ba, inaabangan nga yung bakbakan nila ni Lisa Marcos, di kung mawala yung kapatid niya, wala na rin power sa Lisa Marcos, di bongga rin siya. Kasi nga, sabi nga, nag-aaway raw talaga inaabangan nga, kasi nga, parang, tinatagilid na rin talaga nila si Amy Marcos. Kaya yan, Senator Amy, baka naman, lubos-lubusin mo na. At syempre, narito po ang mga komento mula sa ating mga netizens. Correct, kasi mga alipores at galamay ng mga NPA, CPP, and DF, hanggat naandyan ang mga ganid at gahaman, mga ambisyoso at ambisyosa na maging presidente ng Pilipinas. Hanep, booking na kayo, kaya goodbye sa mga alagad ng kadiliman. Totoo, Amy, hindi tanga ang mga Pilipino. Tingin kasi ng mga politiko sa sambayanan. Ikaya nilang paikutin ang utak ng mga mamamayan. Alam na at kilala na sila ng sambayanan. True yan. Makikita naman yan, marunong na saka kita ng mga tao yung mga nangyayari. Hindi nga tanga ang mga tao. Tama-tama talagang sinasabi ni Senator Amy. Eto pa. Tama ka, si Tambaloslos at Hontiveros ang may gustong ma-impeach si BP Sara. Dahil gusto nilang tumakbo sa 2028 presidential election. Kaya gusto nilang ma-impeach si BP Sara. Dahil alam nila na hindi sila mananalo kay BP Sara. True. Yun naman talaga yan eh. Yun lang naman talaga ang rason ng lahat ng mga ginagawa nilang yan na panggigipit sa mga Duterte. Kulang na lang ibaon nila sa lupa para wala nang sagabal sa kanila eh. Sagabal kasi talaga yan. Tinik sa mga pansarili nilang interes. Eto pa. Very well said, Senator Amy. Love na kita. Okay lang, imbestigahan si BP Sara. Pero dapat imbestigahan muna lahat ng mga may confidence, lalo na pinakamataas na posisyon at si Speaker Romualdez para patas naman. Huwag tayong bias. Ayan. Yan nga ang sinasabi nila. Bakit si BP Sara lang? Di ba yan? Yun lang naman yung ini-issue sa kanya, yung confidential funds nga na kahit yung mga ombudsman, yung mga attorney, alam nila na kaya nga confidential para hindi talaga yan binobroadcast. Ewan ko ba, pinipilit nilang ganyan. Kaya bakbakan talaga yan. So, eto pa. Sa totoo lang, pag naririnig ninyo ang mga balita at usapin dito about kay Ma'am Amy, kawawa siya at hindi joke ang sinasabi niya na tinakbol siya ng pamilya niya. Parang lumaban sa tama. Salamat Ma'am Senator Amy R. Marcos sa pagtindig sa tama. Kahit papano bilang Ilocano, hindi nakakahiya kasi may isang ikaw. Ikaw nga na lumalaban sa tama. Ayan, di ba? Parang unti-unti na talagang nakakabawi si Senator Amy. Kasi nga parang dati kasi may mga issue na pinaasa daw, nasasabihin na ni Amy na bumaba na si BBM, ganyan-ganyan, parang pinaasa. Tapos ngayon, parang bumabawi naman talaga sa abot na makakaya na. Kaya sana lang, lubos-lubusin mo na Senator Amy. Sige na kasi. Eto pa. Sumakto sa mga ambisyosa sa kapangyarihan, kaya todo paninira kay BP Sara. Kasi alam nila, taob na taob sila sa eleksyon, kaya wala silang ibang maibato, kundi hanapan na lang ng kaso para tuluyang masira. Hindi na kapwa politiko kalaban nila, kundi taong bayan. Kaming mga naniniwala at gusto ng pagpapatakbo bilang isang leader ng sambayan ng Pilipino na kahit anong gawin nilang paninira, gising ang lahat ng DDS sa kanilang harap-harapang paninira. Yun, di ba? Yan yung mga komento ng taong bayan na hindi nyo talaga kayang supilin kahit anong gawin ninyo. Eto pa. At the last minute, I decided to vote for you, Senator Amy. Salamat, wala og dili unta. Masayang akong boto. Be steadfast and immovable for the truth, Senator Amy. God bless. Ayan, di ba? Yung sinasabi ko nga na talagang yung iba last minute, pinag-isipan pa nila kung isasama nila si Senator Amy. So, ayan, talagang binoto naman siya dahil kay BP Sara. O, di ba? Nakatulong talaga sa kanya ni BP. Eto pa. Binoto ko si Amy kahit nag-aalangan talaga ako. Pero sabi ko, bahala na. Ini-endorse naman ni BP. Kaya vote na lang. So, yon, hindi ako nagkamali. Galingan mo pa, Madam Amy. Patunayan mong the last woman standing ng pamilya Marcos. Kasi senyor, mukhang walay na wala. Mukhang walay na wala ng ginawang tama. Yes. Totoo. Ikaw na lang talaga ang pag-asa, Senator Amy, na ikaw na lang yung Marcos na medyo maayos-ayos pa talaga yung paningin ng mga tao. Eto pa. Bakit tayong siya lang ang may kakayahang diretsahan ang pagsabi? Nang nagdudumilat na katotohanan sa harap ng kapwa niya, mga senador, yan, true, yan nga yung sinasabi ko, as in, ang tapang talaga ng mga salita niya, as in, sapul sa pagmumuka, yung mga atat na sila Risa Hontiveros, di ba? Matatapang din naman sila, pero,
parang medyo umaano, parang hindi nila ano na diretsa talaga yung mga sinabi na to ni ano. Gusto ko tong sinabi niyang to, sa totoo lang. Pasok sa banga. Eto pa. Totoong totoo, dahil si Tambaluslos nasanay na sa Leyte na laging walang kalaban para masigurado na mananalo siya. Kaya gusto niyang ma-impeach si BP Sara para di na makatakbo sa 2028. At syempre, si Tambayusa, kaayon nangangarap din. Kaayon nangangarap din na magpresidente kaya iyak-iyak sa Senado. Ginamit pa taong bayan na kaming may gustong impeachment. Mahirap lang kami, pero hindi kami mga tanga, mga politiko. Alam namin ang pakay nyo sa ginagawa nyo sa mga Duterte. O ayan, di ba? Talagang alam na alam yan ng mga netizens, kaya hindi sila, wag silang mag-inarte ngayon kasi nga, kita yan nakikita at saka nagsasalita ang mga tao. Eto pa. Tumpa kaayo. Sabi nila, bakit daw takot sa impeachment? Hindi takot sa impeachment, no? Ito ang kinakatakot ng sambayanan. Hindi na makatakbo sa susunod na eleksyon ng dahil sa impeachment na yan. Sara is the nation's hope. Ayan, totoo. Hindi naman takot kaya lang baka kasi hindi natin alam kung ano na naman, di ba nga, nagkakabayaran or ginagapang naman talaga. Yung sa Congress nga, minadali nila di ba? Yun lang naman. Sana naman, wala hindi nila kaya lumaban ng patas talaga sa susunod na eleksyon. Grabe pa ang mga mangyayari niyan. So, ito pa. Pinakatama ka riyan, Senator Amy, huwag nang maging bulag ang mga senator judges sa totoong purpose ng impeachment. Magpakatotoo kayo. Ayan. Yan talaga yung sinasabi ni Senator Amy. Huwag na natin lokohin yung mga sarili natin dahil alam natin yung nangyayaring ito ay yun naman talaga yung purpose. Hindi makatakbo si BP Sara. Yun lang naman talaga. Eto pa. Sadista sila at desperado para mawala ang Duterte pero di papayag ang nakararaming Pilipino. Ang niluklok ng mamamayang Pilipino na higit pa sa boto ni BBM. Tas ganun-ganun na lang. Gusto na lang matanggal si BP. Kalokohan yan. Hindi papayag ang mga bumotong Pilipino. Ayun, true. Ano nga yan parang binabastos nila yung ng taong bayan. Yung gusto ng taong bayan. Kasi binoto na nga yan. Tapos i-impeach nyo. Sa ganun-ganun lang. Samantalang napakadaming issue na dapat nilang tutukan. Diba? Yun nga sinasabi pag na-impeach niya ba si BP Sara, yung mga tinatanong ng taong bayan, masasagot nyo na. Diba hindi pa rin? Kaya naman ito, bakbakan to. Tuloy-tuloy. Pero at least, diba yung naging result naman ay 18-5. So, nga, sila yung Tiberos.